At tignan nyo po yung community, ang lalaki po ng mga bahay. At kung papansinin po natin mga ka-blessed, wala po silang kabel ng kuryente dahil yung wiring po ng kuryente nila nasa underground. Yan, nasa ilalim po. Yan, wala po tayong makitang poste sa lane na to. Ayan. Yan po yung lane. Yan po yung block ng client po natin. At yung gagawin po natin dito mga ka-blessed, hindi rin siya usual na design na ginagawa po natin. Ayan, ito po yung perspective po niya. Ayan, ipa-flash ko na lang po siya sa screen. Ayan, para mas malinaw po siya. So magiging 8 unit na lang po yung apartment natin yan. Pakita ko po sa inyo para magka-idea po kayo. So at the moment, ito po yung nakatayo ngayon. Itong apat na yan, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yan. Tapos dapat meron pa po siyang another apartment unit dito. So mangyayari po, alisin po natin yan. Itong bahay po niya na to, mag-extend po siya. So i-combine po natin itong unit na to saka yung bahay para mas lumaki po yung space po natin. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders, mga ka-blessed. Magandang balita po. Salamat po sa Diyos at sa Kanya po lahat ng kapurihan at meron po tayong i-open na bagong site ngayong araw po na ito. Yan, nandito po tayo ngayon sa Enclave Subdivision sa Angeles City, Pampanga. Yan, sa lahat po ng mga may lot dito or kung may viewers po tayo ngayon na from Enclave po, yan, binabati po namin kayo. Yan, malapit lang po ito sa amin, Angeles City, Pampanga. Napakaganda ng location. Yan, malapit po sa lahat. If familiar po kayo sa Friendship, Angeles, Clark, yan, malapit po yun. Yung subdivision, yan, sa area po na yan. I-check po natin yung lot, mga ka-blessed, ngayong araw po ito. At tignan nyo po yung community, lalaki po ng mga bahay. At kung papansinin po natin mga ka-blessed, wala po silang kabel ng kuryente dahil yung wiring po ng kuryente nila nasa underground. Yan, nasa ilalim po. Ano, wala po tayong makitang poste sa lane na to. Ayan. Yan po yung lane. Yan po yung block ng client po natin. Yan, diretso doon, wala po siyang kuryente. At yung lot po natin ay nandito. Check po natin. Naka blue sack na po tayo. Requirement po ng subdivision, kailangan meron tayong blue sack paikot. Ito po yung lot natin yan. Yung pong dimension po ng lot nasa 10 meters. So yung frontage po niya is 10 meters. Tapos yung side po niya is nasa 20 meters. So 10 by 20, total of 200 square meters. Yung pong floor area po ng lot. At mga ka-blessed, binabati po natin yung mga client po natin na nasa US. Yan, si Sir Albert at saka si Ma'am Myra. Ayan, hindi pa po namin sila na-meet in person. Nakaka-video call ko lang po sila nung nag-finalize po kami ng mga transaction. Yung nag-a-assist po sa atin is kapatid po ng client po natin, si Ma'am Melody. Mamaya konti po darating po siya. Binabati po natin sila. Maraming salamat po sa pagtitiwala po sa Blessed Builders. Hopefully, once na matapos po yung project po natin dito, makauwi po sila and mamit po natin sila in person. Yan, nasa US po sila ngayon. So, yun po yung pong property po natin, 10 meters by 20 meters. At yung gagawin po natin dito mga ka-blessed, hindi rin siya usual na design na ginagawa po natin. Yan, ito po yung perspective po niya. Yan, ipa-flash ko na lang po siya sa screen. Yan, para mas malinaw po siya. So dito po tayo sa pinakaharapan ng lot. Ayan po yung perspective na gagawin po natin. So parang medyo may pagka-American design po yung gusto po ng mga client po natin since nasa US po sila. Ayan po yung design na gagawin po natin dito mga ka-blessed. Yung pong total floor area ng gagawin po natin dito, medyo malaki po siya, nasa 280 plus square meters. Yung floor area po niya, kasama na po yung 2-car parking. Tapos meron po siyang 4 na bedrooms, tapos meron po tayong 3 banyo. Yan, 3 bathrooms sa project po natin na ito. So ngayong araw mga ka-blessed, nag-set up pa lang po tayo ng
ng blue sack. Tapos this week po de-deliver na po ng mga materyales para po sa project natin na ito. Yung pong graba, yung buhangin, yung mga blocks. Yan. This week po siya i-deliver. So after this week po, mga ka-blessed, tuloy-tuloy na po yung trabaho natin dito. Target po natin dito, mga ka-blessed, end of November hanggang first week of December, since may event po na gagawin yung mga client po natin. Ayan. Tapos mga ka-blessed, itong lot po na ito, yan yung nasa right side ng gagawin natin ng bahay, sa kapatid po niya ito. Yan, kay Ma'am Melody. Yan, buti na lang kapatid niya, at least yung mga materials po natin, yan dito po natin siya ilalagay. And napakaganda po ng location ng property. Yan, ito po yung main road. Yan po yung main road. Yan, malapit lang po siya dito. Ito po yung property. Magpasalamat lang po tayo. Alam naman po natin na lahat po ng blessing na meron po tayo ay galing sa Lord. Ang sabi po sa word po niya, every good gift and perfect present comes from above. No? Lahat po ng blessing na meron po tayo, nagagaling po yan kay Lord. Kaya magpasalamat po tayo. Holy Father God, just want to thank you, Lord, for your goodness and for your faithfulness. Maraming salamat po for this day na mag-open po kami ng project dito sa Enclave. Maraming salamat po for all your blessing. Kinikilala po namin lahat po ng pagpapala ay galing po sa inyo. Dalangin po namin, Father God, kayo pong manguna sa lahat po ng gagawin po namin sa lugar po ito. We pray for success of this project, Father God. Maging kay Sir Albert and Ma'am Myra na nasa US, pagpalain niyo po sila. Dalangin po namin ano man po yung mga plans po nila, ano man po yung mga desire ng kanilang puso, Panginoon, ito po ipagkaloob niyo po sa kanila, Lord. And we also want to thank Father God, si Ma'am Melody, Panginoon, sa kanyang buong family. Maraming salamat po sa pag-assist po nila sa amin. May you bless them also, Father God. Maraming salamat po for your goodness and for your faithfulness, and we want to bring back all the glory, the honor, and the highest praises in the mighty and powerful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mga ka-blessed, yan po muna yung update po natin sa site po natin dito po sa Enclave Subdivision. Yan, nakaalis na po yung kapatid ng client natin, si Ma'am Melody. Yan, maraming salamat po sa pag-assist. And proceed po tayo sa ibang site. Mga ka-blessed, nandito po tayo ngayon sa site po natin sa Highview Hills Subdivision, dito po sa may Apalit. So lahat po ng mga taga-Apalit, yan, binabati po natin sila. Magandang araw po, mga ka-blessed. Check po natin yung update sa project po natin dito. This is a 10 unit apartment. Tapos meron po tayong bahay sa may harapan or sa may pinaka left side. Pero may modification po tayong ginawa, mga ka-blessed, as requested po ng mga client po natin na nasa US. Si Tita Jess at saka po si Tita Matilde, yan, nasa US po sila. Ang gagawin po natin yan, mga ka-blessed, instead na 10 unit yung gagawin po natin apartment dito, gagawin na lang po natin 8 unit. So papansinin po natin, 4 sa itaas at the moment, 4, tapos meron po tayong 4 sa ibaba. So yan na po yung magiging apartment unit po natin. So option po siya, apartment, or yung sa baba, apartment or commercial unit, pwede po siya. Sa itaas po, yan, apartment po sila. So 8 na lang po yung gagawin po natin. Yung other 2 units po sa may pinaka left side, i-cover po natin siya. So mangyayari po niyan, lalaki po yung bahay po ng mga client po natin. So na pag-usapan po namin, i-modify po siya para lumuwang po yung space po ng bahay po nila. So i-sacrifice po natin yung 2 apartment unit nang sa ganun po mas maging komportable po sila kapag nakatira na po sila sa bahay. So pakita ko po sa inyo yung buong space niyan ng bahay. Supposedly meron pa po tayong another unit dito sa area na to. Tapos yung natitirang portion, yun po yung bahay.
Pero gaya po ng napag-usapan po namin, so itong buong unit na to, itong buong space na to, hanggang dito, yan na po yung gagawing bahay. So magiging 8 unit na lang po yung apartment natin yan. Pakita ko po sa inyo para magka-idea po kayo. So at the moment, ito po yung nakatayo ngayon. Itong apat na yan, 1, 2, 3, 4. Yan. 1, 2, 3, 4. Yan. Tapos dapat meron pa po siyang another apartment unit dito. So mangyayari po, aalisin po natin yan. Itong bahay po niya na to, mag-extend po siya. So i-combine po natin itong unit na to saka yung bahay para mas lumaki po yung space po natin. So yun po yung gagawin po nating modification. So at the moment, nakapag-asinta na po tayo sa itaas. Pa-transition na po tayo sa roofing. Yan, may mga nalagay na po tayong trusses dito sa may taas. So ongoing na po yung roofing stage po natin. So i-roofing po muna natin itong structure na to. Once na natapos na yung roofing natin dito, ito naman po yung tatrabahuin natin, yung pong bahay po ng mga client natin. So pasok po tayo sa loob para makita po natin yung flow, tapos akyat po tayo sa may itaas para makita nyo rin po yung flow po sa itaas. So itong bakanting area na to, mga ka-blessed, open space yan para po sa mga unit sa ground floor. So 4 na unit yan, tapos may kanya-kanya po silang space sa harapan. Yan, napakaluwang pa po ng space, halos nasa 6 meters yung pong space po niya sa harapan. Yan, tigsi 6 meters yan. Para may option po silang extend kung may plano po silang gawing commercial area yung pong lugar nila. Yan o, hanggang dito po yan, 6 meters. Yan, punta tayo mga ka-blessed sa mga unit. May natutulog lang mga ka-blessed kasi nasa alas 12 ngayon. So lunch break ng mga boys, punta tayo sa area na walang tao kasi yung ibang unit na nagpapahinga po yung mga boys para hindi na sila may storbo. So ito yung unang unit. Yan, pagpasok natin mga ka-blessed, meron po tayong space dito. Yan. If gagawing commercial ito, tapos yung harapan, yan, 6 meters po yan. Tapos meron tayong door dito. Meron dito po tayong open space dito. Hi sir. Bang, yan ka pa mamangan? No, makilabas ka na. Nangulam. Bangos. Tapos mga ka-blessed, meron tayong open space dito. Ito yung banyo. Tapos ito po yung kitchen area. Yan. Tapos back door. Yan. Ito po yung pinaka back door natin. Tapos may space pa po tayo dito. Nasa 2 meters. 2 meters pa po yung area dito. Extension po ito ng mga unit natin sa likuran. So pwede pong gawing service area ito, pwedeng gawing auxiliary kitchen. Naka-provision po siya kasi may bubong naman po tayo dito. Yung nakita po nating covering dito, yan po yung hallway sa itaas. Mamaya check po natin. So meron po tayong extra space dito. Tapos yung access po natin papunta sa second floor, dito po siya. Pakita ko po sa inyo. Last time di po tayo nakaakyat pero ngayon may hagdan na. So check po natin siya. Labas lang po ako ulit para makita nyo po. Ma-visualize po ninyo yung mga units natin. So ayan po yung pinaka-unit natin. 4 na unit. Tapos meron po tayong hagdan yan. Dito yung hagdan natin. Yan, sa area na to, meron po tayong hagdan paakyat. Yan, pag-akyat po natin dito sa may side na to, yung dadaanan po natin yan is yung hallway sa itaas. So akyat po ako para makita nyo. Ito po yung hallway natin yan. Itong portion na to. Akyat tayo, may hagdan na tayo dito mga ka-blessed.
Ito mga ka-blessed, yung hagdan natin. Yan, yun yung harapan. So yung hagdan yan, paakyat siya dito. Tapos landing. Ito yung landing natin. And then makikita natin yung hallway. Yan. Hallway ng mga units po natin. Yan. Check natin yung loob para makita natin yung flow. So ito po yung main door. Meron tayong window dito. Tapos meron po tayong door dito. Sa pagpasok, meron po tayong open space dito. Yung pong banyo, dito po siya. Tapos meron po tayong sink nyan sa area na to. And then another door po. Yan, papunta po sa bedroom. So ito po yung magiging bedroom nyan. Ito yung space nya. Meron po tayong another door dito. Ito na po yung balcony nyan. Paglabas, meron po tayong space dito. Maglalagay po tayo ng grills dito. And then ito po yung makita po natin. Yung sa ibaba, yan po yung space natin para sa commercial units. Yan po yung mga space nila dito sa ibaba. Naglagay din po tayo ng canopy dito para hindi nababasa yung mga windows at yung doors natin. May mga kapitbahay na rin po dito. Maraming bahay na po yung nakatayo. Since main road po ito, yan o, punong-puno na po ng bahay. Ito, bakante pa po. Pagpasok natin, yan, room, tapos yung dining and kitchen, saka toilet, dito po siya. So same layout po. Lahat ng unit sa itaas. Meron tayong yan, hallway hanggang dun sa dulo. Same lang po. Same lang po yung layout natin. Tapos meron po tayong grills nyan dito sa may gilid. And ito na po yung pinakadulong unit. So ito po yung view po natin if nasa pinakadulong unit po tayo. Doon po yung access natin para sa hagdan. Mga ka-blessed, ongoing na yung pagro-roofing natin dito. Yan, konti na lang, maglalatag na tayo na siguro by next week, maglalatag na tayo ng mga yero dito. Tapos dito po sa may kabilang side ng lot, dito po niya yung bahay ng mga client natin. Yan po yung property line. Yan po yung dulo. So naka-elevate yan sa may harapan yung bahay. Yung slope po niya papunta dito. So doon po nakaharap niyan yung bahay po ng mga client natin. Mga ka-blessed, yan po muna yung huling update po natin sa site po natin sa Highview Hills.